Sabihin mo sa kanya, may pang tuition fee ka na. Sa mga nag-aaral. Sabihin mo sa katabi mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kung yan ay kaka-break lang or broken heart, sabihin mo, there is someone for you. Sige, sabihin mo. Totoo yan. Totoo yan. You know, God is, yung mga may utang, okay, sabihin mo may pambayad ka na. Sa mga naghahanap ng trabaho, may trabaho ka na. Amen? So, are you happy? Masaya kayo, di ba? Unang ano pa lang, ang saya-saya na. Sabi mo pa sa katabi mo pa, gagraduate ka, huwag kang mag-alala. Woo! Amen! Praise the Lord! So, makakaupo po tayong lahat. At alam po natin na tayo po ay nasa day 11 ng ating Daniel Fast. Salamat po, music team. Na tayo po ay patuloy. Sabi nung isa sa mga disciple ko, sabi niya, 10 days pa. Pero alam niyo po, ang mindset ng mga nagfa-fasting, lalo na sa mga may hinihintay, parang ang dami nilang kwentuhan ngayon. Okay na kaya? Andito na, maliit lang po ako, nandito na po ako talaga. Okay, yan. Praise the Lord. Okay, sino po rito yung may hinihintay? Ang hirap maghintay, no? No, Atilet. Hirap maghintay. You know, pag nag-e-exam ka and everything, ang hirap-hirap maghintay. Yun po yung isa sa mga pinaka-mahirap na pinaka-challenging gawin is yung maghintay. Kaya nga, ang tinuro sa atin, while we wait, we do something else. Amen? Para hindi daw tayo mainip. At alam natin na yun nga yung kanina sinasabi ko sa inyo, yung isa sa mga disciples ko, sabi niya, ano ba to, 10 days pa sa 21 Daniel Fast, ang tagal-tagal pa. But you know what, kapag ka may hinihintay ka, ang mindset dyan ay, Lord, may 10 days pa. Tama? Lord, may 10 days pa, excited pa ako sa sasabihin mo sa 10 days na yon. Sino rito yung nasagot na yung panalangin, may hiningi ka during the Daniel Fast at alam nyo yun, nararamdaman mo na andyan na eh. Pero parang wala pa rin. Parang, Lord! Diba? So, ito yung perfect time. Lord, may 10 days pa. Sabihin mo, Lord! May 10 days pa! Praise the Lord. So, alam natin na may gagawin ng Panginoon sa mga nalalabing araw. Ito po yung, tayo po ay nasa tema ng Christ-centered life. Sino yung nandito last week? Alam kong almost all of you are nandito. At ang topic last week is Jesus, the direction giver. Tama ba? At alam natin, na-bless ba kayo doon sa direction giver? Praise the Lord. Alam natin na Jesus is the way, hindi lang siya yung nagdedirect. Actually, hindi lang siya yung nagdedirect eh. He's actually the way. One example that I mentioned nung gabi, iba yung binibigyan ka lang ng direction, tapos yung nagbibigay siya ng direction, ang gulo-gulo pa. Yung halimbawa, yung pumunta ka dyan, saan po papunta dito? Nagtanong ka. Tapos pumunta ka doon sa kantong yon. Pagkatapos sa kantong yon, liliko ka, pero hindi pa doon. Pagdating mo doon sa kantong yon, meron pang may tricycle doon, hindi ka sasakay doon. Pagdating mo sa tricycle, may kantong maliit na maliit, papasok ka doon. May matabang babae doon, magtanong ka. Di lalo ka naguluhan, di ba? Pero you know what Jesus is doing? He grabs our hand and say, this is the way. Halika, sasamahan kita. Amen? He is the direction giver. And tonight, nasanay kasi ako sa gabi. At ngayong hapon na to, ang isa sa mga pag-uusapan natin ay ang Jesus, the provider. And actually, meron dyang, can you show the slide? Kita ba siya? Jesus, the great provider. So, chinek ko kanina, sabi ko parang hindi naman ako masyadong happy dun sa provider lang because I know that Jesus is really a great provider. So, chinek ko sa dictionary, sabi ko, ano ba ibig sabihin ng great? So, ibig sabihin po ng great, excessive. Yan. Ibig sabihin ng excessive, sobra-sobra. Sobra-sobra yung pagbibigay ng ating Panginoon. So, yun yung isa sa mga character, ito yung, He is actually the great provider. He is the great provider. At if you will, samahan mo ko, medyo mahaba-haba ang mga verses, but I will make sure that this is very quick. So please hang on. Okay? Pwede ba? Please bear with me. Sasabay kayo ha, makikinig kayo, and listen attentively. Okay ba? Okay. Praise the Lord. So,
Ang atin pong Bible verse for tonight is John 6, 1-15. So please flash, babasahin ko. Pero bago ko ibasahin, gusto kong makasabay ang mga multimedia ministry. Grabe ang mga yan eh. Naghahanap po pala sila ng mga ministers. Okay, marami na po sa tayo kasi mga sophisticated. Yes, sophisticated na gamit at nangangailangan ng taong hahawak nun. So sa mga gusto pong mag-join sa multimedia, ano po, yan, pinlog ko na kayo ha. Okay, just please show John 6, 1-15. All right, I will read in NIV. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with the disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. 7, Philip answered, "It would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." May nagsasabi pong mga commentary, hindi lang siya half year. Pag half year kasi 6, di ba? Pero may sinasabi, 8 months of wages mo, yung 8 months ng sahod mo, yung pwede yung ipangpakain. So sino rito yung nagtatrabaho? Pakikompute nga ng konti yung 8 months. Diba? Ang laki, no? Sa mga sumasahod ng marami, isang kalahating milyon yan. Yes. Sino gustong sumahod ng ganon? All right. So Philip answered, "It would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." 8 buwang sahod at yung mabibili nun, yung isa kakagat lang. Okay, sobrang dami nila. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" So mamaya explain ko sa inyo, gaano ba ka so many to? Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Okay, nandun na yung keyword, 5,000. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Sino po rito yung familiar dun sa story about Jesus feeds the 5,000? Ito po yung background nito, kung bakit siya sobrang dami, and actually it's not 5,000 eh. It's actually 5,000 men. Pero marami pong mga sumunod sa kanyang babae at mga bata at hindi po yun counted. So, ang estimate is 20,000 people. Dami, no? Kaya yung 8 months na wages, Lord, 8 buwang sahod ko mapapakain. Pero pag pinakain, Lord, isang kagat lang. Yung 20,000. At ito po, going back, this story is so fantastic. At itong story lang na to, yung nasa 4 Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, John. Itong story lang na to. Pero yung book ng John, kung saan natin siya binasa, dito siya dinitalye. Napakaganda ng pagkakakwento ni John dito sa story na to. At dun, bigyan ko lang kayo ng background. Ito po ay sa Matthew, ito ay nasa Matthew 14. So, yung eksenang to, pagod ang mga disciples at si Jesus. They came from a ministry. Okay? Galing sila sa isang mission. And bago sila kasi usually, all the time, si Jesus, every time he finished ministering, he finished preaching, he finished healing, he always go to a solitary place. Lagi siyang nagpapahinga sa isang bundok. Yan, kaya nga nauso yung prayer mountain sa panahon natin. Kasi ganun yung ginagawa ni Jesus. Nagre-recharge siya, pupunta siya sa bundok, umaalis siya sa crowd. Okay? So,
nagplano sila na pupunta sila sa solitary, pupunta sila sa, magpapahinga sila kasama yung mga disciples. At makikita natin dito si Jesus pag nagpapahinga ang kasama disciples. Amen? So, na-encourage nga ako dito. Kaya pag nagpahinga ako, kaya lang pagod na pagod talaga ako pag kasama ko yung disciples ko. Sino rito yung mga cell leader? Kasi magtatanong na naman yan. Sino nakaka-relate dito? Na gusto mo, pero si Jesus ang kasama niya, disciples. At isa pang fact dito sa eksena na to, binihead or in-execute si John the Baptist. Si John the Baptist ay ang kanyang pinsan. So makikita natin, it could be sad si Jesus dito kasi nga kakapugot lang ng ulo or kaka-execute lang doon sa kanyang pinsan na si John the Baptist. At katatapos lang nila mag-minister. So gusto nilang magpahinga. So itinulak nila yung bangka. Okay, tinulak sila, mapapunta sila sa Sea of Galilee. Okay? Tapos, sasakay sila. Bakit sila? Pwede naman nilang lakarin actually yun eh. Pero sumakay sila ng bangka. Kasi para hindi na sila sundan ng crowd. Kasi parang magbabangka pa yung mga crowd, di ba? Pero para i-discourage na wag nang sumakay. Pero, lo and behold, sumunod pa rin sila. Ang dami-dami nila. At ito, yun nga, again, this is not 5,000. It was roughly 20,000 people kasi merong mga babae, may mga lalaki. Hindi na kasi binibilang ang mga babae at mga bata dati. So, imagine niyo kung gaano kadami ang sumusunod. One thing that we can see sa puso ni Jesus, He really has a unique compassion. Diba, pag pagod ka, ayaw mo na ngang sagutin yung text mo. Sino yung nakaka-experience ng ganun? Ako po minsan, pag may text sa akin, tas hindi ko na talaga kayang sagutin, inaano ko na siya, pinapagpabukas ko na siya, kasi baka kung ano pa yung masagot ko. But you know what? On that season, napagod si Jesus, gusto niyang magpahinga, pero in-accommodate niya yung 20,000 people because He had compassion on them. Grabe, no? Minsan meron akong narinig na ang dami-dami nang nanghihingi sa Panginoon at saka ang dami-dami ko nang hinihingi, nakakahiya naman. Sino yung mahiyain kay Jesus dito? Wag po! No! Jesus wants to know what's in your heart. Kung ano yung nasa puso mo, yun. Wag kang Lord, baka naman kasi yung mga tao sa Palestine, may gera ngayon, baka busy ka doon eh. Baka hindi ko na masyadong ibubuhos yung puso ko, ganyan. No, God has a compassion for you. He has a reserved compassion for you. Amen? Lahat po ng mga thoughts po natin, really, nagki-care po ang ating Panginoon. At ito po, dito natin makikita, no, na yun nga, pumunta sila doon, nag-perform pa rin siya ng healing, nag-preach pa din siya, despite of the fact that he's tired. Amen? At ito po yung at dumating ang oras na malapit ng lumubog ang araw at ang sabing gano'n dito, 'di ba? Nakita niya na saan tayo kukuha ng ipapangkain sa kanila. It looks like parang nahiya na, no? Kasi sumunod na eh. Andyan na eh. Tapos kailangan ng kumain kasi alam ng Panginoon na gutom na. Another thing, no? Alam ng Panginoon kung gutom ka at hindi. Gutom ka ngayon? Mamaya. Makikinig muna tayo. Okay? Alam ng Panginoon exactly what you want. How do you like that? Kanina na-bless ako sa testimony ni Pastora Chris yung tungkol sa globe. Diba? So sabi ko, Lord, ang galing-galing mo talaga. Para lang sa mga hindi pa nakakarinig noon, she needs money para sa kanyang tuition fee sa masteral, tuition sa kanyang masteral, and wala siyang, meron siyang mapagkukuhanan, but she doesn't want to make bawas of the savings muna, wag na muna. Tapos nag-pray siya, ayaw niya din niyang manghingi sa kanyang mga parents. So she really prayed, at maya-maya may tumawag, kinabukasan ba to? Yung timing ko medyo, may tumawag sa kanya, at ang sabi, you have, because you are a loyal customer of Globe, meron po kaming i-offer sa'yo, pili ka, phone o cash. Anong pipiliin nyo? Cash. So, saktong-sakto, yung amount na ino-offer sa kanya ng Globe is a little bit pwede na doon sa amount so, you know, I'm really amazed. Sabi ko, Lord, siguro si Chris kinakabahan na to eh. Si Pastora Chris kinakabahan na kasi nung malapit na yung bayaran ng kanyang exam, malapit na bayaran ng tuition fee. But,
sabi ko, yung kaba na wala nung tumawag sa telepono yung taga-Globe. And mind you, taga-Globe. Ginamit ng Panginoon yung mga taga-Globe para i-bless si Pastora Chris, diba? You know, God is really on time. Minsan, naiinip lang talaga tayo, but God is on time. And then, in this story, sabi niya ganon, sinubukan niya si Philip. Sabi dito, diba, he tested them. Pero alam na ni Jesus kung saan kukuha ng pagkain. Amen? Alam na ng Panginoon yon because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So alam niya na uupo ka dyan, alam niya na yan ang susutin mong damit, at alam niya ang magiging reaction mo. Amen? Alam ng Panginoon yon from beginning to the end. Sabi niya, Philip, bakit kaya si Philip yung tinanong niya? Si Philip kasi is local of Bethsaida. Ito lang yung bandang north ng Sea of Galilee. So, medyo siya yung pinakamalapit. Kumbaga, taga-Guadalupe lang si Philip. So, alam niya kung saan yung bukas na 7-Eleven. Alam niya kung bukas pa ba si, sino yung, yung tindahan nila Gab sa baba. Alam niya kung kailan nagbubukas. So, si Philip, so tinanong, sabi niya, Lord, yun nga, ang sabi niya, Lord, 8 months wages to. Malabo to, Lord. Hindi talaga. Tapos lumapit si Andrew, ang kapatid ni Simon Peter, at ang sabi, Lord, meron pong bata. So, yung boy, reference ng boy, usually it could be 6 years old, it could be 12, it could be 16. Mga ganun yung mga ages pag sinabing boy sa Bible. So sabi nga, meron pong bata rito, meron po siyang lamang 5 small barley loaves and 2 small fish. Ang barley, ito po ay kinakain ng mga mahihirap dati noong unang panahon. Kasi ang kinakain ng mga mayaman, wheat bread. So, hindi nga totoo. Barley, ito yung dala-dala ng bata, barley loaves and 2 fish. At yung fish po, small. Maliliit lang, para daw sardinas. Yung barley ay parang pancake. So, meron siyang 5 pancake, kasi flatbread daw yung barley eh. At yung small fish ay 2 lang. So, parang sinasabi nila, parang parang sardinas na 2. So, sabi niya ganon, Jesus said, have the people sit down, at pinaupo ang Panginoon, at ang pagpapaupo ng Panginoon ay parang yun sa dinner. Yan, so pinaupo niya, tag-50. Inarrange niya into 50. You know what? God is the God of order. Bakit kaya 50? Wala namang sinabing remarkable about 50. But you know what? Alam mo yung specific ng Panginoon? Diba? Alam nyo ba? We know that even the numbers of our hairs ay alam niya. Even the name ng stars, alam ng Panginoon. So dito sa Bible, I don't know why is it 50, but one thing I am sure, God knows the specific things about you. Amen? Alam niya kung kailan ka mag-aasawa. Oo, sa katabi mo, kaya wag mo na magmadali. Yan, alam niya. Yeah. Alam niya yon. So, God is the God of specific, God is the God of order. At ito pong eksenang ito ay nangyari noong March and April season of Passover. Kaya sinabi, umupo sila sa green grass. Are you catching up? Nakukuha po ba ninyo yung story? Amen. Praise the Lord. At ang makikita natin dito, we will see something here in this story na makikita natin that God really is a provider. Number 1, letter A, is Jesus is a benevolent God. Makikita natin dito, sabi ko nga 20,000 people. Pag sinabi mong benevolent, dapat inano ko na lang yan eh, niliitan ko lang, ginawa ko lang siyang kind. Actually, benevolent means kind, generous, and compassionate. Yun yung ibig sabihin ng benevolent. You know what? Si Jesus, hinati niya yung 5 tinapay at maliit na bread sa 20 people. And you know why? What's something about the 20 people? Yung 20 tao, it could not be, hindi naman yun lahat disciple. Tama? Maaring yung iba doon, curious lang. Maaring yung iba doon ay nangangailangan lang talaga ng kagalingan. Pagkatapos silang gumaling, okay na. Alam mo yon, nanghihingi lang talaga nanghihingi lang kung ano yung gusto nilang gawin. At makikita natin dito that God is a giver sa sinner at sa hindi sinner, righteous at hindi righteous. Sino po rito yung naka-experience ng, dati ganito ako eh. Bakit ganun? Yung mga masasamang ugali, sila pa yung nagiging okay. Di ba? Bakit ganun? Yung mga nangungopia, sila pa yung nakakapasa. Bakit ganun? Yung mga hindi nag-church, sila pa yung ano-ano.
Nung mga panahon po na nag-i-start ako sa ministry ko, I'm struggling. I am a struggling staff. So parang I'm earning minimum, nag-ano ako. Sabi ko, Lord, hirap na hirap talaga ako. Kasi ang hawak ko nun youth. Ang hawak ko nun, ayan, eto na, pag April na, at youth camp, nako, eto na. Ubus na ang sahod ko niya ng Abril. Ayan. Kasi may mga estudyante na gustong pumunta, pero wala kasing pera. So, ano gagawin mo? Hindi ko pumunta, wala akong pera eh. Siyempre, si leader, magbubunot yan at magbibigay. Diba? Kung ano lang yung meron, paghati-hatian natin, kung ano yung kasya ng sahod. So, I was really, when I was the youth president back then, I'm really struggling ako dun sa area na yon. Kasi, as a leader, you really wanted na makasama silang lahat. Tama ba? Sino rito yung mga cell leaders, diba? Gusto mo makasama silang lahat. And with your might, ibibigay mo talaga lahat. At na-realize ko na, Lord, bakit ganun? Yung mga mga batchmate ko, di naman sila nagsiserve, di naman sila, pero okay naman yung finances nila. Nagta-tights naman ako. Sino dito yung ganun? Na-experience ko po yan. And I realized that Jesus is a benevolent God. No matter what, hindi niya pinagkakait ang rain. Sabi nga dito sa Matthew 5:45, ay, hindi pala yun doon. He is not only providing for the righteous, but for the sinners alike. Amen? Lahat sakop ng Panginoon. He is a generous God. May isang story sa Bible na, alam niyo yung, manggagawa or laborer. Yung isa na una, binigyan ng sahod, tapos yung mga later part na hinire, parehas ng sahod nung nauna. Alam niyo yung story nun sa Matthew? So, ang sabing ganun nung nauna, grabe tong boss na to, unfair. Kami yung nauna eh. Bakit parehas kami ng sahod? Unfair. Diba? But you know what? The point there is that the boss or the master is generous enough. Hindi to about us na gumawa ng mas marami, but it's about the God who is generous. Amen? One time, meron ako nakausap, sabi niya, alam mo, ganito si ganyan. Bakit siya ganyan? Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, pare-parehas lang naman tayong recipient ng grace niya. Kasi yung taong yun, sobrang mabait. Alam mo yung ninanakawan na ng harap-harapan. Alam mo yung ganon, pero hindi pa rin siya umaangal. Parang hindi pa rin siya nag-umaalma. Tapos yung isa nagreklamo, sabi niya, bakit kaya parang parang sira, parang sobrang bait, parang hindi na maganda. Ganon. Sabi ko, alam mo, ikaw nagkakasala ka rin sa kanya, tama. Sabi ko gano'n sa kanya, recipient lang tayo parehas ng grace niya. Amen? You know, do not feel that God is unfair. Never. Never. He has provision for you and me. Amen? Amen? Kung meron mang nakakaangat sa ngayon, because now, it's not yet your time, God will give something for you. Sabi nga ganon, if it's season, it's really season. Pag panahon ng mangga, huwag kang maghanap ng orange. Hindi ko kasi alam yung kontra ng mga season eh. Pag araw ng siniguelas, huwag kang maghanap ng santol. Pag araw ng pakwan, huwag kang maghanap. You know, there is a season for everything. And for God, He is a benevolent God, compassionate, pantay ang tingin ng Panginoon sa atin. At yun nga, makikita natin dito, hindi lahat ng tao na sumunod sa Panginoon, yung 20,000 na yon ay disciple or followers of Christ, pero nabusog sila afterwards. Amen? God provides for everyone. Amen? At isa pa sa second point is that Jesus' provision is more than enough. Ito yung pagkakataon na sabing ganun, busog na silang lahat, no? Busog na. Pag busog, anong ginagawa ng mga tao? Alisan na to. Sa kasal, di ba? Pag wala na, ang mga matitira na lang yung mga talagang nagmamahal sa'yo. Kasi pagkatapos ng kainan, alisan na yan. Okay? So, matitira na lang yung mga talagang magme-message, talagang mahal na mahal ka. So, pagkatapos nilang umalis, nagsisialisan na yung mga tao, sabi ng Panginoon dito, sa mga disciples, kunin nyo yung mga natira. At ilan ang natira? Ilan po ang natira?
12 baskets na punong-puno pa. Imagine ninyo, paano nagawa ni Lord yun? 12 baskets, punong-puno pa yung 12 baskets na yun. Pagod na yung mga disciples doon, for sure. Imagine ninyo, 12 sila, pagkatapos papakainin mo yung 20,000, kasi gagather mo eh. So pagod na sila, but Jesus wants them to teach, may gusto pang ituro ang Panginoong Jesus sa kanila. So one more task, sabi ni Jesus, kunin nyo lahat ng natira at ibigay nyo sa akin. Okay? Meron pang 12 basketfuls. You know what? When God provides, He is more than enough. It could be that hindi enough. It could be, parang sa mathematics, sa calculator, hindi talaga pwede, Lord, kulang talaga ng 20. Di ba? Kulang, Lord, no, parang tayo naglolokohan yan. Kulang ang 20. Di ba? Pero, ang sabi ng Panginoon, He is more than enough. He is more than, hindi ba pwedeng gumawa ulit ang Panginoon ng paraan sa 20 pesos mo? Amen? Jesus is more than enough. At meron pa talagang natitira. At isa pa, one more thing before we jump to the another provider, no? Ito po yung Jesus the physical provider, pinag-uusapan natin yung may 3 points under that. At yun nga yung Jesus a benevolent God, Jesus provides, provision is more than enough. At yung pangatlo, Jesus gives what we really need. Meron dito sa verse 14 ng chapter 6, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Jesus, knowing, alam ng Panginoon, na gusto ng mga tao, nung 20,000 people na yon, na kunin siya at gawin na siyang king. That time, that same day, alam niya kasi naamangha ang lahat, wow! 5 barley loaves, 2 fish, napakain yung 20,000. Wow! Jesus! Jesus! Gumagano na siguro talaga sila after eh. At alam ng Panginoon na, teka, they wanted me to be a king, but it's not time yet. Okay? Makikita natin na after nun, after the people, Jesus knowing that they intended to come and make Him king by force, withdrew again. Umalis siya ulit to a mountain by Himself. What we can see in here is that Jesus is so humble. Diba? Diba? Pag halimbawa sa classroom, highest! Parang medyo may ano ka na, lit na bagay. Diba? Kasi, diba parang parang merong ere konti, tama ba? Kahit konti. May konti, may pride konti eh. Hindi mo lang papakita ng konti, pero meron. Diba? So, imaginein mo, klase yun, siguro 40 to 50. Imaginein mo si Jesus. Grabe. Jesus, you're the King. Jesus. Sumisigaw ang mga tao. Talagang nag-ano talaga sa, Hail, Jesus! You are our King! Ikaw ang hinahanap namin! Diba? Pero ang Panginoon, pinili niyang umalis at i-withdraw niya yung sarili niya sa crowd at mag-isa ulit siyang, He's so humble and His humility is saying that Jesus is giving us what we need and not what we want. Ang gusto ng mga tao noong mga panahong yon, gawin siyang hari. Pero hindi pa kasi time. Ang binibigay sa atin ng Panginoon ay yung kailangan natin. Sometimes, tayo, no? There are times in our lives, pinag-fasting na natin to, pinag-pray na natin to, pero hindi siya exactly nangyayari sa gusto natin gawin. And because, you know why? You know why? Because Jesus wants to give you something that you need and not something that you want. Amen? Amen? Yung humility ng Panginoon na yun, nakita natin, grabe Lord, grabe yung niya, grabe yung, tawag doon, steadfastness niya, grabe yung, talaga ako, praise Jesus talaga. Talagang hindi talaga siya nakuha or hindi man lang siya lumaki yung ulo. We know that He is God, pero pwede na siya kasi, okay, yeah, make me a king. Kalimutan na natin yung cross. Okay na yan, nag-perform na ako. But you know what? He's so obedient. He wanted tapusin yung laban hanggang sa cross. At makikita natin sa mga susunod, Jesus the bread of life, i-discuss natin ng konti but not full. At yung isa yung Jesus walks on water. Makikita natin that Jesus gives what we really need and not we really want. Huwag po tayong magtatampo kapag hindi nangyari yung exactly what we want.
Because it could be that want mo lang yon, hindi mo ba yon kailangan? Ang Panginoon, ang mga tatay at ang mga magulang, hindi po sila magbibigay ng cellphone sa isang grade 1. O wag na, may mga magulang nagbibigay ng cellphone sa kinder. Walang magbibigay ng cellphone na Samsung S7 Edge sa kinder. Tama? Anong gagawin niya dun? 'Di ba? Baka gawin niyang shato. Ano yung shato? Baka gawin lang niyang kung ano-ano yun eh. Maaring wala pa tayo ngayon because God is equipping us to have that. Alam mo yun, parang Lord, ganito yung mindset eh. Lord, wala pa ako noon. Lord, bakit wala pa ako? Because God is teaching you something. Amen? May tinuturo ang Panginoon. Lord, ang prayer dyan, kapag wala ka pa at naghihintay ka nung dapat na sa'yo, Lord, make me that person na deserving doon sa bagay na yon or doon sa pagkakataong yon or doon sa taong yon, kung ano man ang kung asawa man ang pinagpipray natin or what, make me deserving to be that person. Amen? Because God knows what you need. God, huwag tayong magtatampo kapag hindi natin tayo binigyan nung gusto lang natin. Amen? Yung mga taong yon, gusto siyang maging hari, pero sabi ng Panginoon, hindi nyo kailangan ng hari. Ang kailangan nyo tagapagligtas. Ang kailangan ng mga tao is yung mamamatay sa krus ng Kalbaryo to pay for our sins at yung babangon or mabubuhay after 3 days because that's the original plan. Yun ang kailangan ng tao. Hindi niya kailangan ng king na nagpa-perform ng miracle, hindi kailangan na nagpa-perform, nagpipreach. No. People needs, ayusin ko lang sorry people needs someone. People needs, kailangan ng Panginoon ng tagapagligtas. Amen? Amen? Okay, we are on our second point. Our second point is Jesus is the emotional provider. And aalis na tayo doon sa story about the feeding of 5,000. Pupunta tayo doon sa next story, which is in chapter 6, verse 16 to 22. This is Jesus who walks on water naman. Jesus who walks on water. But everything is in John 6. And you know why? Sabi dito sa imagine niyo, kakatapos lang magmirakulo ng Panginoon sa 5,000 loaves. Ito na, sumakay sila sa bangka, nagkaroon ng konting, siguro hindi konti yun, no? Kasi the people there, mga disciples ay fishermen. So it could be big wave. It could be nakakatakot talaga. So, ang nangyari, nung umupo sila doon, at alam natin yung story na Jesus walks on water, alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun? Yung Jesus walks on water, sabi dito, natakot ang mga disciple, natakot sila. Pero ang sabi ng Panginoon, it is I, do not be afraid. Alam niyo po, sabi ni C.S. Lewis, isa siya sa mga Christian authors na very popular, if there is the deepest need of a person, it is the need for acceptance. Ito po yung pangangailangan ng acceptance. Ito po yung security. Amen? Yun daw po yung deepest need ng isang tao. That's the deepest need of human being. Sino rito? Yung hindi nangangailangan ng acceptance. Yung, okay lang, huwag mo ko tako. Pakialam ko sa iyo. I don't care. May ganun. Meron mga taong ganun. But you know what? The truth is, para silang turtle. Para silang, anong bang tawag? Pagong. They are strong outside, but they are very soft inside. May mga ganong klase eh. Alam niyo yung personality na extreme, may inferiority and may superiority. May mga ganon, may mga kaibigan ba kayong ganon? Ako marami akong ganon eh. Yung okay lang sila, pero hindi pala sila okay. Yung ganyan. You know what? The deepest need of a person is acceptance. And you know what? Back in Genesis 3:30, nung nag-fall na si Adam at si Eve, nagkaroon po tayo ng separation from God. Tama ba? It is the time na nag-separate na, kumbaga nagkaroon na ng, harang ang si Eva at si Adan sa Panginoon. Nagkaroon sila ng separation because of sin. But you know what? May isa pang nag-separate ang man bukod sa Panginoon.
God was separated by Himself. Dati kasi, di ba, as we read the Genesis, yung earlier part ng Genesis, sabi dito, naglalakad silang nakahubad, they don't care because they are not really aware of it. Amen? Pero nung nag-fall na sila, sabi niya ganun, hinahanap sila, nasan na kayo? Where are you? I heard you in the garden. Sabi nga ng Panginoon, nasan na kayo? Pero alam naman ng Panginoon kung nasan sila eh. Tama. At ang sagot ni Eve at ni Adan, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Nung wala pa pong kasalanan, si Adan at si Eva ay walang shame. But when the shame came in, nagkaroon na tayo ng kahihiyan or masyado na tayong na-expose. Na-expose na tayo sa weaknesses natin, sa insecurities natin, sa inadequacies natin. Tama ba? Tama ba? Are you aware of your weaknesses? Or wala pong weaknesses? Sorry I'm perfect, you know. So yung sakto mo, alam mo ba yung weakness mo? May sumagot? Perfect ako eh. Yung sagot. Grabe. Okay. So, nagkaroon po ng separation from ourselves. Yung original design ng Panginoon sa atin, nawala na because of sin. And you know what? That is something emotional. That is something that's nasa kaloob-looban natin na even our closest friends, even our parents cannot really fill in. Tama ba? May mga emotional needs tayo na hindi kayang i-fill in ng kung sino man. Meron daw vacuum yung puso natin that only God can really fill. Amen? At yun po, yung isa sa mga pinoprovide ng ating Panginoon, He is the provider emotionally. Were you hurt? Meron bang nakasakit sa'yo? Mababa ba yung self-esteem mo ngayon because you think na parang ginawa ko na to dati tapos bumagsak talaga ako sinubukan ko naman pero talagang hindi na-reject ka ba? Na-hurt ka ba? Nakaka-feel ka ba ng parang people doesn't love you? Walang nagmamahal talaga sa'yo? Hindi, I'm not enough. Nakaka-feel ka ba ng ganon? That is something emotional and God is telling you, it is I. Do not be afraid. You know, when we feel inadequate, when we feel that we are nothing, we are fearful. Tama ba? Pag hindi ka nakagawa ng assignment mo, takot ka pagpasok mo, di ba? Kasi kulang Di ba? Pagka halimbawa nag-exam ka, tapos hindi mo nasagot yung pinaka-importanteng part, pag result ng exam, natatakot mo, kakabasa kaya ako. You know why? Kasi kulang. And you know what? God is the provider of that. Even your emotion, kaya ka natatakot kasi kulang. And Jesus is the emotional provider. Ano yung something lacking in you now? I'm telling you, God will fill in. God will fill in. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang that God will fill in. Kung ano man yung emotional backlog mo, na parang gusto mo nang kumawala dito pero hindi because siya lang yung nagpapa-feel sa akin ng mabait ako or something like that. God is telling you, God can feel that emotions in you. Just believe. At yun yung gagawin natin mamaya. Amen. Do you have that kind of emotional emptiness in you? Ako meron. And every time I feel that, talagang, lalo na ngayon, may kinuwento nga ako sa mga disciple ko, nung fasting, sabi ko, may nalaman akong balita, at sumama talaga yung pakiramdam ko. Tapos na-realize ko, pag masama pala loob ko, kumakain ako. Kaya pala, alam ko na kung bakit ako ganito. Okay. Ganun pala. Hindi naman ako laging masaya. Sumasama din naman ng loob ko. So kung gaano ako kadalas, naglalakad ako pa uwi, gusto kong kumain. Daniel fast yun Sabi ko, Daniel fast pala. Saan ba makakabili ng nilagang mais dito? Basta ganoon. So parang I realized during the Daniel fast, one of the benefits, malalaman mo kung ano yung sistema ng katawan mo. At yun yung nalaman ko nung Friday. Sabi ko, Lord, but I'm doing a Daniel fast. Panginoon, tapos nag-worship lang ako habang naglalakad ako pa uwi.
Mali pa nga yung dinaanan ko eh. Sabi ko gano'n, alam niyo po yung JP Morgan? Ayan, naglalakad ako dyan. Sabi ko, ba't ako nandito? Pero alam niyo po kasi merong shortcut, yung butas doon sa tapat ng, may butas kaming nilulusutan ng mga office mate ko eh, sa tapat ng MCD po. Sabi ko, ba't ako nandito? Ibig sabihin, I'm really down, I'm really sad, I'm really confused, and that time sabi ko, Lord, hindi ko nga ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ko nga ma-explain kung mababaw ba to or may gano'n kayong feeling? Parang mababaw ba to? Baka naman ako lang nakakaramdam ito. Baka naman OA lang ako. But you know what? I let the Lord, Panginoon, can you please let me understand what I feel? Kasi nahihirapan ako. Nahihirapan ako dito sa nararamdaman ko. Hindi ko naiintindihan. Panginoon, tas I continue praising the Lord. Kumanta ako, nag-praise ako, pumunta ako sa nanay ko, pinakain niya ako ng isda. Pagkatapos, okay na ako. I mean, parang sabi ko, Lord, it's really amazing how you really go into the deepest of our hearts. Amen? Amen? At yun po yung isa sa mga pinoprovide ng ating Panginoon. If you feel inadequate, if you feel insecure, God is telling you, I can provide you that emotional fulfillment. Amen? Ayaw maniwala. Punta na tayo sa next. Joke lang. Amen? Kasi pagdating sa emotions talaga, it's really different. Sabi nga gano'n, di ba? Guard your heart for everything in it is the wellspring of life. Lumalabas lahat ng issues ng buhay natin galing sa puso. Amen? So kaya we have to really guard. At ang response ng heart is, by expressing our emotions. At isa yon sa mga if-feel emotional provider ang ating Panginoon sa bagay na yon. If you feel like people doesn't love you, hey, God loves you. Jesus loves you no matter what. Kahit na ano pang desisyon yung nagawa mong barubal dati, God loves you. God loves you. Tell to your neighbor, God loves you. Amen? And I will end with this. The next thing that God provides, He is a spiritual provider. Mababasa rin po ulit natin ito sa John 6. Ito yung the bread of life. Amen. You know what? Alam mo naman natin na mamamatay ang lahat ng tao eh. Tama ba? Hindi ako mamamatay, Ate G. Kala mo lang. Wala akong kamatayan. Kahit na i-feed pa, ipakain, palamunin tayo ng palamunin, ng pagkain, ng physical need, at one point or another, we will face death. Right? Tama ba ako? Mamamatay, alam mo every time, alam mo, at ayoko naman sabihin paborito ko, pero minsan nakakapagmuni-muni ako kapag merong funeral service. Yung halimbawa, gigitara sa Ate Feli, halika pa tayo ng patay. Sige na nga, usually gabi pa yun, galing kang work, sa pagod ka, di ba? Halika, but you know what, somehow, it was a time for me to really reflect, lalo na pagkakilala ko yung namatay. Na darating ang aking araw, na ako naman ang nakahiga doon. You know what? Life is short. Life is short. Alam natin na the years are like mist. Sabing ganun sa Bible, no? Ang years daw na tao ay para lang daw siyang mist ng babango. Psst, psst. Alam mo yung nandito ngayon, gone tomorrow. Ganun daw ang buhay ng tao. It's like a mist. Ganun yung pagkakadescribe sa Biblia. Ngayon nandito ka, bukas wala ka na. Ganon kabilis ang buhay. And yun nga, God is not just a provider physically. Hindi lang niya tayo pinuprovide ng pagkain, hindi lang niya tayo binibigyan ng pera, hindi lang niya tayo binibigyan ng kliyente, but you know what? He is a spiritual provider. Sabi dito, I am the bread of life. Meron sinabi si Jesus sa four Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, John, about may 8 yung na-record ko or 8 yung nakita ko, that saying yung sinasabi niyang I am. Those are provocative statements. Ang ibig sabihin ng provocative, yung parang, grabe ka, totoo. Parang kumbaga sa lalaki, nakakalalaki to, napoprovoke ka mag-isip, ganon. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, I am the bread of life. Jesus said, I am the way. Jesus said, I am the good shepherd. Jesus said, I am the door. Marami pa siya mga sinabing I am. And dito sa being a spiritual provider, sabi niya, I am the bread of life. Naalala nyo doon sa
sinabi natin kanina, pinag-usapan natin that ang ayaw ng Panginoon or umalis siya nung nararamdaman niya at nakikita niya na gusto siyang gawing king. You know why? Because hindi yun yung fulfillment ng kaligtasan mo at ako. He is the bread of life. And I wanted to share the verse chapter sa 6 chapter 9:25, sabi dito, this is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. At yung bread na yon, siya yon. Those who eat the bread will live forever. Sino rito yung takot mamatay? Wala na? Praise the Lord. Kahit mamaya. Joke. Kasi tinatanong ko kayo, ayaw naman sumagot. Sino rito yung takot dati? Dati kasi mga astrology ako eh. So, ang alam ko reincarnation. So, mag-iisip na lang ako, okay, pag ako namatay, pupunta ako doon sasanib ako sa prinsesa, ganon. Okay, sasanib ako sa queen, yung sexy, yung maganda, yung matangkad. Sasanib ako sa Miss Universe. Ganon dati yung mindset ko eh. But there comes a time na yun nga, I realized that I should not fear death because death means you are going home to the Lord. Amen? At yun nga, going back to being the spiritual provider, ang hirap intindihin ito. Every time we listen to this, I wanted to end with this and I would like to call the music team to come up. Every time we hear about this, lagi nating naririnig that Jesus died for you, Jesus namatay ang Panginoon para sa iyo. Sa mga bago at sa mga hindi masyadong nakakaintindi. And even sa akin, na-realize ko, why? Hindi ko naman sinabing gawin niya yun. Di ba? Na may miloso pa ba kay Jesus minsan ng ganon? You know, hindi natin masyadong nagigets yung fact that Jesus is being provided so that we can live eternally. We can live for eternity. And there was one story that I wanted to share, and I wanted to end with this. Nung nagkaroon ng away ang Britain, you know, it's a Britain and France, away ng Britain at saka ng France. Ang mga French army no, nag-i-enlist sila by drolats. Okay? So, drolats, ibig sabihin, pag nabunot yung pangalan mo, Elaine, sundalo ka na! Yehey! Bigyan ng jacket. Gusto mo ba? Gusto mo bang maging sundalo? Ako, ayoko, Lord. Mag-aasawa pa ako eh. Sundalo, ayoko. Pagka nabunot ang pangalan mo, at ikaw ay naging sundalo, wala kang kawala. Kailangan mo magsundalo, kailangan mo mag-train. Pero merong isang exemption. Okay? Pag merong nag-substitute sa'yo na kukunin yung pangalan mo sa enlistment, yun nga, lalaki na lang. Si Von Sarmiento, nakalagay yung pangalan niya. Siya yung naka-enlist, magiging French army ka. So, wala kang kawala. Kailangan ibuhos mo ang buhay mo sa paglilingkod at sa pakikipagdigma sa bansa. Yun ang iyong calling, yun ang iyong purpose. And there was this one time, may isang lalaking nabunot at ang sabi, pumunta yung mga French army doon, tinawag sila. Sabi niya, you were chosen to be a part of the French army. Sabi niya, you know, you cannot do that. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan kasi namatay na ako 2 years ago. Ha? Sabi ng officer, ano namatay na? Ano namatay ka na 2 years ago? Buhay ka nga. Lakas-lakas mo. Kaya maglingkod ka sa army. Sabi ganun ng officer. Sabi niya, no, check your database. I-check mo yung i-check niyo yung database ng army at i-check niyo kung nandun yung pangalan ko. And then afterwards, nagkaroon ng probing, chinek nga yung database. And lo and behold, totoo nga, nandun yung pangalan niya, nandun yung address niya. And he was killed in a war 2 years ago. You know why? 2 years ago, what happened? Kung ano nangyari 2 years ago? Na-enlist yung pangalan niya. At ang sabi, may isang, kasi meron na siyang anak at asawa that time.
may isang lalaki, binata, kakilala niya. Sabi niya, pare, ako na lang yan, kukunin ko na lang yan. Kasi ikaw, may asawa ka, may anak ka. Ako, wala akong anak, binata ako. So ako na lang yung mag-i-enlist dyan. I will be using your name. 2 years ago, that man was killed. At ayon sa law na Napoleon Bonaparte, isang exemption lang, pag may tumayo na sa pangalan mo, okay ka na, enlist, hindi ka na kasama sa army. You know why? That is the perfect example that Jesus died for you. Ikaw sana yun, pero hindi. Kinuha niya 2,000 years ago. He is the spiritual provider. More than anything else, we know that God provides. Sabi ko nga kanina sa inyo, God will provide for your tuition fee. Meron na yan, graduate ka na. Sabihin mo, graduate na ako. Meron na yan. Kung ikaw ay nahihirapan sa baon mo everyday, may baon ka na everyday, God has been provided. Everything has been provided for you. God already provided. But one important thing, Jesus provided for you spiritually. Do not fear death. And you know why? Live happily today. Live happily today because God has provided for you everything. Believe me, God said. Tayo po tayong lahat. Let us worship the Lord. Sabi dito, this is a wonderful song, yung I spend my life to know but I'm far from close. Kahit pa ubusin ko ang buhay ko, pero hindi ko pa rin malalaman kung gaano kakadakila, Panginoon. It will not be enough. Imagine niyo, ilang taon ka na ngayon. Sabi dun, I spend my life to know but I'm far from close to your greatness, O God. And right now, it could be someone who, in the middle of us, meron sigurong malungkot dito. At Lord, parang malabo naman kasi yung hinihingi ko. Parang, kaya mo, oo, pero parang hindi ko kasi makita, Lord, eh. Kasi I'm inadequate. Baka hindi mo ko i-bless kasi ganito ako. God has been telling you, He provided everything. He is the beginning and He's the end. He's the Alpha and the Omega. He provided everything. Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for providing. Yes, Lord, just give us eyes to see, Lord God. Of our God. Lord, I spent my life to know, but I'm really far from close. Hallelujah. To all you are, the greatest Lord. Oh Lord, just give us eyes to see. Hallelujah. Hallelujah. More
are magnifying the name of God. Lumiliit yung pangangailangan mo. And God is telling you that I have provided everything for you. Hallelujah. Come on, think of that. Kanina sinasabi natin, Lord, I'm ready for a miracle. What miracle do you need? What miracle do you need? And right now, yung miracle na yan, it looks so big. But again, if we focus on the greatness of our God, it becomes small. It becomes small. It becomes small. It becomes small. Hanggang sa maging anino na lang yan sa panangin or sa glory ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord, for providing for us. Thank you, Lord God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Just think of your miracle. No sky contained. The greatness of our God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Open the altar for anything that you need from God. Kung ano yung pangangailangan mo sa Panginoon, whatever it is, personal, emotional, physical need, or even spiritual, you wanted to get closer to the Lord, but you don't know how. Merong mga kinuha sa'yo, physical need. May mga kinuha sa'yo at hindi mo na alam kung paano maibabalik yun. Just come. If you need healing, physical healing, just come. I'm telling you. Sabi mo kanina while we're praising and worship, you're ready for a miracle. And I'm challenging everyone. This is, the altar is open. Just come. Just come. We will pray for you. We will pray for you. Hallelujah. Just come. Come as you are. If you're broken, come as you are. If you're a sinner, just come as you are. Kung ano ka, kung ano yung dala-dala mo ngayon, just come as you are. We will pray for you. Hallelujah. Well, the music team is praising the Lord, leading us to praise the Lord. I'm inviting everyone. The altar is open. I know there are people here who needs miracle. May mga nangangailangan pa ng miracle na parang hindi naabot ng isip mo. But again, God is telling you, the greatness of our God, habang nila pinapalaki natin yung greatness ng Panginoon, paliit ng paliit yan. Paliit ng paliit yan. Hanggang sa ma-realize, Lord, ang galing-galing mo. Hallelujah.